Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So, sa mga newbies po, please subscribe. Sa mga loyal subscribers po natin dyan, marami pong salamat. Please like, share at hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa mga update sa mga online lending apps harassment at sa mga iba't ibang klase ng mga usapan about sa online lending apps at sa mga karapatan nyo bilang isang mga borrower. Okay? So yun mga ka-Johnny, meron akong papayo sa inyo, no? Dito sa channel ko nga, sasabihin ko nga sa inyo, ulitin ko lang po, hindi po ako nananakot sa inyo, hindi ko po kayo tinatakot. Gawa nga po na ako po ay nagre-research ng mga bagay na dapat nyong mas maintindihan at mas dapat ninyong malaman para kung sakali mangyari man sa inyo yung napupuntahan kayo sa bahay o yung mga tinatakot kayo na pagpunta sa ng mga OLA agent sa inyo may papadalang mga demand letter kung ano-ano, mas maiging malaman ninyo yung mga OLA talaga na pumupunta sa bahay. Kasi nga para maging aware po kayo, para kung sakali mga newbies po kayo at mapanood nyo itong video na ito, alam niyo na kagad sa inyong sarili na di ako pwedeng mapuntahan sa bahay niyan, maiwasan niyo na lang na humiram sa mga OLA na ito, di ba? Kaya uulitin ko, hindi ito pananakot, lagi po itong channel ko is for awareness po para sa inyo. At saka may papakita po kasi ako sa inyo na galing po sa page ng United OLA Victims Movement. Medyo napadaan lang kasi sa aking page sa aking wall, no? Nagulat ako. Hindi ako makapaniwala sa ano na to. Ito at theory ko lang po mga ilang theory lang. Siguro mga tansya ko sa theory ko na to, baka ito ay agent yung nag-post na ito, maaaring nananakot sa mga victims. Pero tandaan ninyo, bago kayo maniwala dyan o bago kayo kabahan doon sa mga pinupost sa mga nasa page, nasa groups, tanong-tanong din muna kayo sa mga ibang member. Ito yung tinanong kasi niya, nag-post siya, may overdue po ako, microloan, bali loan at may pera. May nag-home visit daw sa bahay, sabi Uno Bank daw, pero wala naman akong loan sa bank na yun at ang picture ng nag-picture ng bahay, bali yung bahay niya pinicturan. Mayroon din nagbabanta na babarilin daw siya, katakot na 5 days due pa lang po ako at ang laki pa ng interest. So yun yung sinasabi ko sa inyo, no, mga ka-Johnny. Yung mga ganyan, ito ko, kaya nag-isip ako baka may agent ito. 50-50 pa rin naman ako, pero kasi hindi ako maniwala na microloan, bali loan at may pera pupunta sa bahay. Kasi meron akong, di ba sabi sa inyo, mga listahan ng mga nagpupunta, gawa nga sa mga surveys sa mga group nila Madam Kikay, na kung ano yung mga may claims talaga na nagpupunta at mga napuntahan na kung saan yung mga lugar na yun, meron tayong video about dyan. Ngayon, kung ginagamit ng mga OLA agent is mga legit na mga bangko tulad nitong Uno Bank, sablay pa rin ang ginawa noong agent na yon. Kasi kung pupunta ang isang Uno Bank sa isang loaner o sa isang borrower, dapat meron siyang papel na maaaring kung hindi man makuha o hindi man ma-receive ng utang, pwede niyang iwan yun. Kumbaga parang sa demand letter. Kaya syempre bahay naman niya yun kahit naman hindi matanggap, kung sakasakali pwede niyang balik-balikan kung sakali matsyempuhan nga niya at doon niya maibigay ng personal doon sa nagkautang. Kasi kung ganyan, hindi niya makontak kasi Uno Bank legit yan na bangko syempre may mga apps na lang din sila para mas mapadali yung paghiram natin ng pera sa kanila. Pero yung sinasabi kasi niya, no, talagang nagulat ako, microloan, bali loan at may pera. Yan, sinasabi niya. Then may nagtanong sa kanya na isa ring member sa page group, saan daw yung location? Sa Iloilo. Sabihin ko ng sige, may pumupunta dyan na kasi ang pumupunta lang naman talaga madalas is si Digido sa mga OLA, no? Pero parting Visayas, may nagpupunta pero wala pa ako naririnig na Iloilo. Siguro may isolated case hindi na naman po baka hindi niyo naman ako maintindihan sa mga sinasabi ko. Isolated case yung sinasabi ko, it's yung bihira. Ito tulad nito, Iloilo pa siya. Maaaring ang isip ko talagang baka nananakot lang ito ng mga member para kabahan yung iba, dahil nga alam niyo naman, syempre para magkaroon ng
kaba sa dibdib yung mga biktima, magkaroon sila ng agam-agam na, uy, pupuntahan ako, tatakot ako. Tandaan nyo palagi, kapag kayo napuntahan sa bahay, kayo ang lamang, kayo ang may karapatan. Kasi pag pumunta yan sa bahay ninyo at nang gulo, na mahiya, may karapatan kayong dalhin siya sa barangay niyo. Kung sinabi niya sa kapitbahay niya na, oh, ito yung kapitbahay mo, may utang po sa amin yan, hindi ho yan nagbabayad, nagtataguho, hindi ho kami kinakausap, debt shaming po, pwedeng ano dyan, iharap, unfair debt collection practices po. Kasi ang usapan po pagdating sa mga utang is personal po ninyo kakausapin lamang po yung nagpautang at yung nangutang, personal po yung kakausapin ninyo. Ngayon, kung gusto niyo magkalinawan sa utang, dali mo sa barangay nga yan. Ngayon, kung tinatakot kayo na babarilin kayo o sasaktan kayo, wala pa naman ako nababalitaan na ganun sa ilang taon na pag-research ko dito sa Ola Community Victims Group, no? Wala pa naman ako nababalitaan na ganyan. Tinakot marami. Mga harassment marami. So, ayan, nagtanong din naman ako sa kanya. Sabi ko, pero wala naman akong loan. Sabi niya kasi, nagtanong, Uno Bank, sabi ko, legit na bangko po yan. Ngayon, sabi nga niya sa akin is, pero wala naman akong loan sa Uno Bank at di ako nag-apply. Baka sinabi lang na Uno Bank para di mahalata. Pwedeng ganun. Pero yung tatlong niya, sinabi, yun daw yung overdue niya. Baka marami siyang ula na hindi ko rin alam kung ano talaga yung meron siya. Kasi hindi naman niya binanggit kung ano mga ula talaga. Ang tinanong ko lang, ang sinagot lang sa akin is yun nga, yung bali loan, micro loan, tsaka yung may pera lang siya, may overdue. So yan mga kadyan, tandaan nyo kapag nangyayari sa inyo yan. At pinapahiya nga kayo, mas mabuti nga na dalhin nyo nga yan sa barangay. Medyo, totoo lang, medyo sabihin naman iba dyan, nakakahiya kasi tayo yung may utang, tapos tayo yung papabarangay. Hindi po yun ang usapan dun eh. Ang usapan din yun is, kumama, yung pala yung ulan ng haharas sa inyo. Diba, matsambahan nyo, meron kayong number ng mga ula. Subukan yung tawagan na kung ano yung number na bagong tawag at baka siya yung agent na nananako sa inyo, maaari yun. Tapos kung napuntahan kayo, alam nyo kung tanungin nyo kung baka isa sa mga number nila yon. Baka lang ha, kasi syempre ang mga number na mga yun, iba-iba system generated, kaya nga hindi yan umaamin kaya hindi yan naamin kung sila yung mga nangaharas. Ngayon kapag napupuntahan nga kayo at pinipicturan din yung bahay nyo, sabihin nyo bakit nyo pipicturan, tanungin nyo, kasi bawal naman siguro yun, o kaya naman kasi kaya si agent nagpipicture, katulad yun sa amin noon, katunayan na nagpunta yung agent doon sa bahay ng borrower. Kaya tanungin nyo rin, pero para makabawi rin kayo, para mas maintindihan ninyo, kuhanin nyo yung buong impormasyon ng agent. Kunin nyo yung ID, kunin nyo kung saan nga yun, katulad ng ginagawa ng DG, doon na nag-iiwan sila ng papel. Pero alamin nyo kung legit ba yung ID ng agent, ha? Nung collector agent, baka mamaya how show yun, nagpapanggap lang, nasagbayad kayo, tapos nagbayad ba kayo in cash. Tandaan nyo, isa pa yun sa mga aspeto na dapat ninyo iintindihin lagi at tatandaan. Huwag kayong basta-basta magbabayad sa mga agent. Pero itong mga ganito klase na pagpunta at pagpupo sa group, makiramdam muna kayo kung totoo ba yan o hindi. Kaya gusto ko liwanagin sa inyo yung mga ganitong klase ng mga senaryo sa mga group na may mga ganyang post na pinuntahan siya. Pero yung tatlong yun, tandaan nyo yung tatlong sinabi ko na sinagot sa akin nung nag-post na microloan, bali loan, yung may pera. Mga hindi naman nagpupunta po yan sa bahay Lalo si bali loan, kakaread lang yan last year, paano magpupunta yan, di ba? Kung may overdue siya. Tama, may utang pa siya sa bali loan. Active pa rin sila sa paniningil kahit na mayroon sila mga reklamo. Kaya nga nare-read kasi may reklamo yan may mga complaints So yun mga kadyan, sana nakatulong aking pagbibigay ng bagong sa inyo update. Hindi ko kayo tinatakot, sabi ko nga sa inyo, at binibigyan ko kayo ng ideya at para mas maintindihan nyo kung ano yung dapat ninyong gawin once na nangyayari sa inyo yung mga ganito. So yun, ito ang inyong lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ula.